Nako, Sara Duterte, palpak yung political team daw ho, mga bossing. Naniniwala ho ba kayo? Ako naniniwala ho doon, mga boss. No? Kasi sa mga nakikita ko, wait lang, ito, may usapan sa politiko. Sara Duterte, palpak political team. Kahit hindi ko na ho ito i-play, mga kababayan, ako na lang ho ang mag-play Ano? Unang-una, sabi ni Arnedo Olaes, yaman-yaman nila. Alberto Bernales, ang korap pala ni Roque, sabi ni Alberto Bernales. Ayan, boarding house Pogo, 'di ba? Bawal ngang lumabas sa Pogo tapos doon makikitulog. Correct. 'Di ba? Sabi ni Archie Beroya, bistado na si Attorney Roque kaya nga nag-iingay at nagpo-force na makapwesto. Alam na kasi nila marami palang lalabas na baho. Correct. 'Di ba? Yung mga ganyan, West Philippine Sea, etong sa Pogo, o ano pa, mga gentleman's agreement, yung mga EJK, lahat yan. Ako, yun na po ang pinapaniwalaan ko, mga kababayan, na kaya gusto nila talagang makapwesto ulit, makabalik sa pwesto para ma-stop itong mga investigasyon sa kanila. O kapag kaupo, parang yung nangyari sa ICC, sino investigahan nyo, ICC? Ako? Wala na tayong, cut na yung tie natin. No? Wala na tayong connection. Wala na kayong iimbestigahan. Di ho ba, mga boss? Anyway, dito tayo. Sara Duterte, palpak political team. Sabi ho. Kahit hindi ko na i-play ito kaya ko nang i-explain ito, mga bossing Sa mga nakikita ho natin, ano po, doon sa mga mautogrally nila, doon pa lang po dapat nasabihan na ng political team ni Inday Sara Duterte, uy, wag yan. Magba-bounce back sa atin yan. No? Tayo ang mananagot dyan. Yung 2028 okay na kasado na para sa mamamayang Pilipino Susuporta na lang tayo sa gobyerno ni Marcos susuporta na lang tayo kay PBBM Isusunod na tayo ng mamamayang Pilipino na iluklok sa pagka-presidente. Ngayon, mga kababayan, kagaganon at kagaganon nila. Ano po? Yun ang nangyari. Naubos ang suporta ng mamamayang Pilipino, nawalan ng gana ang mamamayang Pilipino sa kanila. Pero i-play din natin ito. Pakinggan lang natin. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung mismong video para hindi tayo mga-copyright. She needs to hire a very good PR. And she should fire all her PR now. Kasi they're doing her a bad thing. Mukhang hindi maganda yung political packaging niya sa ngayon. Okay. Yung kanya mga no comment is not giving her anything at all. Sabi nga ni Raul Manuel nung tinanong siya regarding doon sa anthem, yung pinapa-recite na pledge at pinapakantang bagong Pilipinas, nag-no comment siya. Oo nga Department of Education siya, secretary, mga kababayan. Kailangan may komento siya doon, may maikomento siya doon. Tama naman si Raul Manuel. You know, you're the deputy secretary, you should at least have an opinion. Diba? Huwag mong sabihin. Kasi yung tungkol sa mga sinasabi nun na hindi siya nagko-comment dahil hindi niya area, hindi natin sabihin yun. Pero itong issue na inuutosan ng yung mga ahensya na kantahin ang isang kanta at kaya i-recite ang isang pledge, wala ka na dapat no comment doon. Kasi mga eskwelahan din ho ang talaga mga unang gagawa niyan, mga kababayan, di ba? Nung tayo ho ay mga nag-aaral pa, mga bossing, ano ho ba ang umpisa ng araw natin, especially pag Monday? Lupang hinirang. Sabi ni dating Pangulong Duterte, bayang magiliw. Di ba? Doon nag-uumpisa yan. Tapos yung mga panatang makabayan, ganito, ganyan. Sakop ng Department of Education. Tapos ang narinig natin kay BP Sara. Siguro, syempre, yung mga nagtuturo sa kanila, no? Yung mga nagsusulsul sa likod ni Inday Sara, sabihin mo, no comment dyan. Wala kang komento dyan kay PBBM. Hindi ho nila namamalayan. Ako, dali, sakop na natin ito pasok na ito sa ating trabaho Oo nga pero may comment ka na dapat doon.
Correct. And almost soon, may statement din. Ibig sabihin po pala nito, mga kababayan, kahit na tayo, ako hindi pa din ako, kumbaga, 100% o hindi pa din ako sumusuporta diyan kay Manuel, mga kababayan. Pero kung i-aanalisa ho natin, mga boss chief amo, sir, yung sinabi ni Raul Manuel dito sa ating BP, naka 1-0 si Manuel dito. Ano ho, bilang Secretary of Department of Education, tapos magbumula yan o gagawin yan, karamihan ng gagawa niyan, ang mga eskwelahan ho, tapos no comment ang ating BP. Dapat nga naman talaga may komento. Mukhang naka-score si Manuel dito, mga kababayan, di ho ba? Din siya dun sa issue naman ni Pastor Kibuloy na, di ba, wala namang kinalaman po sa kanyang trabaho. At hindi lang no comment. Strong comment po yun sa kanya. Strong comment. Kibuloy pa. Mawawalan siya ng komento. Sabi ni Lester Guapo, Lodi, no Manuel for me. Sa akin naman din, no Manuel pa din. No Raul Manuel pa din Kaya lang, kung i-analisa nyo ho, mga kababayan, yung sinabi niya kay BP Sara na bakit wala kang komento? Ikaw ang Department of Education Secretary. Nakapunto si Manuel doon. Pero nga, pag kay Kibuloy, direct! Pagka kay Kibuloy, may comment ba si Inday Sara, si BP Sara? Mahaba. Ano ang comment? Sobra-sobrang kapulisan ang pinadala nyo sa nag-iisang tao na si Kibuloy na anak ng Diyos. Pero inyo ho yun, mga kababayan. Tapos meron pa ho tayong mga nakita, mga bossing, yung kapirasong komento niya. No? Ito nabasa ko is komento niya to sa First Lady na no comment ako dyan kasi hindi ko na jurisdiction yan and everything. No? Kumbaga parang kung ano lang yung job scope namin, doon kami magkokomento. Yung kay Kibuloy, hindi naman di ba? Mga boss chief amo, sir, 1,081 viewers. Andiyan po yung isang iniidolo po natin, no? Na si Direk Freddy Valera Official. Ay, nako. Alam ko po, yung iba sa inyo, nakasubscribe na dito kay Direk, pero kapag ka po, hindi nyo pa, o ngayon nyo pa lang po nakita yung channel niya, bisitahin nyo po. Nako, kung gusto nyong usapang politika with matching may sense na katatawanan, ayan. Yan ang tamang porte at yan ang tamang panooran, mga kababayan. Direk Freddy Valera Official, pindutin nyo po yung subscribe button para sa kanya. No, malapit na mag 100,000 yan, mga kababayan. Ha? O yan. Tapos i-like nyo na din po yung mga video ni Direk Freddy Valera, mga bossing. No? Direk, table kita ulit sa August. Tuloy natin ito. Kaya apparently talagang it's basically we're watching a game of attrition between these political families, these political forces. And unfortunately for the Dutertes, they are cornered. Wala na silang masyadong leverage. Correct. No? Doon sa mga umpisahan mo na lang sa mga mautog Sa mga mautog kumbaga ang tama niya kay Inday Sara Duterte. Yung mismong direktang sabi ni Pantaleon Alvarez na sinabi niya, gusto nyong mapasaya o gusto nyong mapatahimik ang mga Chinese? O pababain si BBM at ipalit si Inday Sara Duterte. Sapul na sapul si BP doon Ramdam ng mamamayang Pilipino, nagmamadali ito. Gustong tanggalin agad ang presidente para makaupo agad sila. Siyempre, turn off ho yun sa mamamayang Pilipino, mga kababayan. Di ho ba? Turn off yun sa mamamayang Pilipino, mga boss. Kaya ho ako naniniwala mga kaibigan, mga kapatid. No? Na kung sino po ang talagang nagpabagsak sa kanila, sila lang din ho yun. Mga kababayan. Yung tatay, yung kapatid, Kaya nga ho, mga boss, yung nakikita kong hiwa dito, yung nandito, ano sabi ni Mima Alicia, chikinini daw. Yung nakikita kong hiwa dito, hindi ako maniwala na operasyon yun Kasi kung titingnan nyo doon sa mga pictures, hindi naman parang malalim Di po ba?
Hindi ko makitaan na deep wound yun na may nilabas na kung ano man tapos nirepair, no? Tapos ginamot, inayos, tapos binalik. Parang alam nyo ho yung maano lang, medyo light lang pero nasugatan. Oh. Sabi ko, siguro na-depress ang ating vice presidente dito, no? Kaya sabi ni Enric, okay ka lang dyan. Enric, minom ka tubig ha, baka himatayin ka dyan. Anyway, patapos na din tayo. So, medyo ligtas ka na. Pero, yung sama ng loob mo, itago mo na lang yan. Oh, anyway, mga boss, Chief Amo Sir, 1,081 viewers. Ano po, i-like nyo lang po itong live stream natin bago kayo lumabas. Pindutin nyo lang po ang subscribe button kung kayo ay hindi nakaka-receive ng notification. Pindutin nyo ang all, mga kababayan. And tulungan nyo na din po kami na i-share itong mga YouTube videos na aming ginagawa, itong mga live stream na aming mga ginagawa. Ako po yung magpapaalam na dahil anong oras na dito? Alas 12:24 ng madaling araw. Ano po? Maraming salamat sa inyong lahat. Saludo po ako sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po ang sumusuporta sa administrasyon na ngayon, Marcos, lalong-lalo na po sa mga sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Paalam po hanggang sa muli.